Hello guys, Bimbi Moto here. Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle body. So, yung gagawin natin ngayon ay manual. So ibig sabihin nun, wala tayong gagamitin na aparato, kundi manu-manuin natin yung paglinis. Yan. So una natin gagawin, tatanggalin natin yung cover na to at tatanggalin natin yung U-box para makita natin o makakuha natin ng maayos yung ating throttle body. So tara, let's go! Ngayon, sa pagtanggal natin ng ating U-box, meron niyang mga tornilyo dito. Tornilyo ito, yung sa ibaba, tapos ganun din sa kabila. Tapos tatanggalin din natin to. Tapos yung battery, nandito yung battery. So tatanggalin din natin yan para matanggal natin ng buo itong U-box na to. Okay? Ngayon, pag natanggal na natin yung battery, tsaka yung mga tornilyo dito, tsaka yung cover dito sa ibaba, tatanggalin naman natin yung tornilyo dito sa gilid. May dalawang tornilyo yan dito, kabilaan. Tapos, yung 10mm na bolt dito. Meron din yan dito sa gilid. So, bali luluwagan lang natin to para mahila natin palabas. Ngayon, pag natanggal na natin yung ating tornilyo dito sa ibaba, hihilain lang natin to at makikita natin yung 10mm na bolt dyan. Ayan, ayan. Yung tatanggalin natin yan kasabay dito. Okay? So, para matanggal na natin ng buo yung U-box na yan. Ngayon, natanggal na natin yung U-box. Dito, makikita na natin yung ating throttle body. So, dito, ang una natin gagawin is tatanggalin natin yung mga socket na nakakonect dito sa ating injector at dito sa ating throttle body. Ayan. So, tatanggalin lang natin to. Ayan, ganyan. Tapos, yung dito. Pag natanggal na natin yung ating mga socket, isusunod naman natin yung ating connection dito sa ating FI o yung fuel injector. So susungkitin lang natin to para umangat yung kanyang lock at hihilain na natin. Parang ganyan. So susunod natin tatanggalin itong injector. Gagamit lang tayo dito ng 10mm na T-wrench. Ingat lang po tayo sa pagtanggal nito dahil medyo may katigasan yung iba. Ayan, natanggal na natin. Tapos hihilain natin siya ng dahan-dahan. Ayan. So sobrang dumi na oh. So may katigasan yung pagtanggal nito dahil may O-ring. Pagkatapos dyan, tatanggalin natin to yung nakakabit dito sa ating throttle cable para matanggal na natin yung ating kable. Ayan, so natanggal na natin. Tabi lang natin to at huwag natin iwala. Tapos pwede na natin hilain yung ating throttle cable. Ayan. Tapos sunod natin na gagawin ay tatanggalin na natin itong nakakonect dito sa ating throttle body. Pagkatapos ay tatanggalin na natin itong dalawang tornilyo na nakakabit dito sa ating manifold. So babala lang, wag po natin itong gagawin kapag mainit pa yung ating makina. Bukod sa makasira ka ng thread ay hindi mo rin basta-basta mahahawakan yan. So bali tatanggalin lang natin to. Pagkatanggal natin, magkaiba yung sukat na yan. Magkaiba yung haba ng ating thread. Napapansin nyo, kinakalawang na. Yung maiksi ay dito sa bandang kaliwa. At yung mahaba naman ay dito sa kanan. Na kung saan ay may nakakapit na holder. Pagkatapos nyan, ay pwede na natin hilain yung ating injector. Ay yung ating manifold. Ayan. Kita nyo, napakadumi. Nangingitim na sa dumi. So mamaya ipapakita ko sa inyo na paano to paghiwalayin. Okay? So takpan na natin tong butas na to, baka may pumasok na dumi o kahit anong debris na pumasok dyan, maaari pang ikasira sa ating makina. So tara, lilinisin na natin to. Ngayon, ito na yung ating throttle body.
So, itong throttle body natin ay paghihiwalayin natin to. Meron siyang alin dito, kabilaan. Ayan, ito, ito. So, tatanggalin lang natin yan. Medyo may katigasan din yan. Kaya, ingat lang tayo sa pagtanggal. Ayan. So, tatandaan lang natin yung mga pinagtatanggal dito. Okay. Tapos yung sunod. Ayan. Napansin nyo, napakadumi. Ayan o. Dito, napakadumi. Ito naman, sobrang dumi. So, bubugahan natin to ngayon. So, dito, may isa pa tayong tatanggalin. Ito yung idle screw. So, bago natin siya tatanggalin, may bilang to. So, papakita ko sa inyo kung paano ang bilang nito. Ngayon, sa pagtanggal natin ng ating idle screw, ang ginagawa ko dito, tinatandaan ko. Halimbawa, ito yung guhit. Yan. Yung pinakaguhit niya. Pagdating dito, mamarkahan ko to. So, ingat lang tayo sa pagmarka. Ayan. Tapos yung pinaka-plastic, mamarkahan ko rin. Ayan. So, ganyan. Tapos, para malaman natin yung, tatanggalin mo muna natin yung ating o-ring. Ngayon, para malaman natin yung bilang niya, mula dito, isasagad natin siya. Ayan. Yan, isang bilang na. Kaya pag ikot niyan, pag ganyan, isang bilang na yon. Pangalawa. Yan, so pangalawang bilang na. O yun, so dalawang ikot lang siya. Yan, sagad na. Kahit anong pilit natin, hindi na siya maikot. So, dalawang ikot siya. Mula sa pagkasagad, balik natin sa dalawang ikot. Yun na yung pinaka-standard niya. Okay, so, tatanggalin na natin dahil alam na natin yung lalim ng idle screw niya. So, kinakamay lang to. Dahil hindi naman maano ng flat screw dito. Yan, so pagkatanggal natin, ang dumi. Nakita nyo? So kaya siya namamatay-matay, no? At hindi na rin maganda yung kanyang idle. Tapos okay na yan, pwede na natin bumbahin. Ito, wag nyo na tong galawin dahil ito yung pinaka ano ng TPS. Wag nyo na tong bunutin dahil baka masira nyo pa, mahirap na, gastos malala pa kayo. Ayan, so goods na yan. Pwede na natin bumbahin ng panglinis ng ating throttle body. Ito pala yung gagamitin natin na panlinis. Extreme. So 3-in-1 to. Pwede siya sa CVT, brake pad o mga preno, tapos karburador. Panlinis din yan, no? Ayan, throttle body cleaner. So ito yung gagamitin natin sa paglinis dito. Ayan, so bubugahan na natin. Lilinisin lang natin to hanggang sa matanggal yung mga carbon. Pwede natin to gamitan ng toothbrush kung may toothbrush kayo. Yan, so malinis na siya kaagad, oh. So, tatabi lang natin to. So, ganun din dito sa kabila. Lilinisin lang natin to ng maayos hanggang sa matanggal yung mga carbon. At dahil nga wala tayong toothbrush, pwede na tong paintbrush, basta malinis lang.
So linisin lang natin siya ng ganyan hanggang sa matanggal yung mga carbon. Kaya tinatawag to ng manual dahil mano-mano lang natin tong lilinisin dahil wala naman tayong ultra cleaner, ultrasonic cleaner. Ayan. Yung mga butas na yan, pwede yan. Ang pinagkaiba lang kasi sa gantong throttle body, yung TPS nya nakakalagay na dito. Ngayon, yung idle screw ng ating gantong motor ay mano-mano din ina-adjust. Hindi siya katulad sa iba na automatic yung idle screw. Kumbaga, may pipihitin ka pa doon katulad ng na Sinmax. Iba yung idle screw niya. Kumbaga, automatic yun pero ito mano-mano dahil screw yung gamit niya. Yan, so tuloy lang natin yung paglilinis natin dito. Ngayon, kapag natapos na natin linisin at natanggal yung mga carbon, ibalik na natin. So kung ano lang yung paano nyo tinanggal kanina, ay ganun lang din yung pagbalik. Ayan. Siguraduhin lang natin na maayos pagkalagay yung ating o-ring, baka maipit at mapunit. Magiging sanhipan ng pagkaloko-loko ng idle mo. Tapos sunod dito sa kabila. Ayan. So higpitan na natin, tamang higpit lang din to. Ayan. So next natin ibalik ay itong idle screw. So dito sasagad natin siya. Sagad natin ito hanggang lumubog at saka natin siya ibalik dati sa tamang sukat niya o tamang bilang ng idle niya. Bago nga pala natin ilagay yan, maglalagay tayo ng konting grasa dito sa kanyang o-ring. Kunti lang na dumulas lang yung kanyang o-ring. Balik na natin. Kaya natin siya nilagyan para hindi maipit at hindi mapunit yung kanyang o-ring. Punasan natin yung excess. Ayan. So malambot na siya kapag nalagyan natin ng grasa yung kanyang o-ring. Ayan, kapag naisagad na natin, ayan, pag naisagad na, ibalik na natin sa tamang sukat niya. So yung guhit ko kanina na nilagay ay ito at ito naman yung guhit niya. So ibabalik lang natin sa dalawang ikot. Ayan. Isa. At dalawa. So yun na yung tamang sukat niya. Okay, tapos sunod natin ilagay itong ating injector. So ganun din, maglalagay din tayo ng konting grasa dito sa paligid ng o-ring para hindi rin mapunit. Ayan, kunting-kunti lang para magkaroon lang siya ng dulas. Bago nga pala natin ibalik to, huwag natin kalimutan yung kanyang metal ring o metal spacer. Ayan, so ganyan. Wala naman siyang polarity kung saan yan, ganyan. Okay. Ibalik natin. Ganyan. Yan. O, di ba? Mas malambot kapag meron siyang grasa. Hindi naiipit yung kanyang o-ring. Tapos itutornilyo na natin dito. Ganyan. So tamang higpit lang din to para hindi masira yung thread. Okay. So okay na tayo, malinis na yung ating throttle body at pwede na natin to ibalik sa ating motor. Ngayon, sa pagbalik ng ating throttle body, huwag natin kalimutan tong kanyang metal gasket o metal, ito yung metal, ito pala yung metal, ito ay plastic. So huwag natin tong kalimutan kung ano yung tinanggal natin
Yun din yung ibabalik natin. Ganyan. So next ang ating throttle body. So ilalagay lang natin dito sa intake. Tapos sunod. Ayan. Tapos babalik na natin yung ating tornilyo. Sa tornilyo natin, hindi pareho yung haba niyan. Yung mahaba ay dito. At yung maiksi, dito naman sa kaliwa. Ganyan. Kamayin lang muna natin bago natin siya gamitan ng T-wrench. Saka natin higpitan. Kung anong ginawa natin nung pagtanggal, ganun lang din sa pagbalik. Tamang higpit lang din to. So ibalik na natin yung ating mga sakit dito sa injector at doon naman sa ating TPS. Ayan. So next natin ibalik yung ating throttle cable. Una natin ilalagay yung sa ilalim. Next natin is ilagay yung sa itaas. Ganyan. Tapos yung kanyang dalawang maliliit na tornilyo. Ito. Tapos, huwag natin kalimutan yung ating hose ng gasolina. So, isuksok lang natin yan at ilock na natin. Ayan. So, okay na tayo dyan. So, ibalik na natin yung ating U-box at para ma-test na natin. Ngayon ay naibalik na natin lahat yung ating mga sakit. Ating sakit ng injector, yung sa TPS at yung hose ng ating gasolina. Ayan, so naibalik na rin natin yung ating kable. At ngayon ibabalik na natin yung ating U-box para matest na natin. Okay? So yun guys, at naibalik na nga natin yung ating U-box. Naibalik na natin yung ating battery. At dito sa harap ay hindi pa nailagay. So ngayon itetest na natin. Ayan. Yun. So nag-iba yung minor niya, no? Medyo gumanda na yung kanyang minor. Ayan. So hindi na siya hirap panda rin. Di tulad nung kanina ay mahirap siya panda rin. Okay. So yun lang guys. Sana may natutunan na naman kayo dito sa ating DIY. At huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga susunod pa na vlog. At huwag mo na rin kalimutang i-like itong video na to. So yun lang guys, ingat.